Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Ayos. At magandang sound system, naririnig po tayo. Tapos sa simbahan, pag nagsimba tayo, formal, diba? Sabi ko, formal. Pero dito sa misa, mas personal. Although personal din doon, pero dito sa kalye, mas nakikita ko po kayo, mas malapitan. Nakakapag-interact po tayo. Mas malapit pa ako nakikita kayo. Kaya ngayon, nakikita ko, alam na alam ko, kung sino po sa inyo ang isa lang ang ikaw. Hindi ko magdala lang siya, hindi ko magdala. Nakikita ko rin, dahil malapit na doon tayo, kung sino lang po isang kilay. Opo. So it's the personal, the closeness that matters ngayong nangyayari ito. And sa buong paglilingkod ko bilang parish priest, we will do this for another 4 or 5 years. Kaya yun po. So ngayon ay napakaganda ng ating mga pagbasa. Sinasabi dito na sino raw ang anak ng Diyos. Una, kapag tayong mga anak ng Diyos, ibig sabihin, kung sino man po sa inyong may anak, biologically, mayroong possibility po na mamara ang anak ninyo, ang itsura ninyo, ang sakit ninyo, ang ugali ninyo, kasi anak eh. Tama? Diba? Kaya nga pagpogi ang anak, mana sa tatay. Tatay. Pero pag maswapo yung anak, sa nanay, ibig sabihin, anak mo yan, para hindi ka magdudulog kasi yung kamukha, yung ugali. So tayo ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. Talaga ba, Father? Tawagin siya talaga ng Diyos, kamukha mo ang Diyos, yung ugali ko na katulad ng Diyos. Kasi kung sinasabi na ang Diyos ay mapagmahal, nagpapatawad, nagpapatawad ka rin ba? Nagmamahal ka rin ba? Yung pwede natin masabi, kamukha mo ang Diyos kasi anak ka ng Diyos. Problema, parang hindi. Ewan ko po sa inyo, pero ako parang hindi. Kasi sabi sa pagbasa, kung sino mang nasa kasalanan, ang alipin, anak ng kasalanan. At aminin ko po sa inyo, ang ngayon po ay tayo ay nasa kasalanan. Tama o tama? Sino sa atin dito walang kasalanan, isang kamay? Wala. Kasi kung mayroong magsasabi, Father, ako wala akong kasalanan, sana kunin ka na ni Lord na may nagawin. Kasi pag wala ka ng kasalanan, ewan ko meron po kayong karanasan, meron po pagkakataon na wala pa yung kasalanan. Halimbawa ako si Father, nakapagkumpisal, minsan sinasabi ko, Lord, kunin mo na ako mamaya. Kasi alam ko wala akong kasalanan. Kasi pinatawad ako ng Panginoon. Pero pag nasa kasalanan tayo, Lord, huwag mo. Diba? Pinatin pakiramdaman. At ano po ang sinasabi ng pagbasa na bibigay sa atin ng pag-asa na gusto tayong palayain ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay tunay na malaya. Mga kapatid,
iba-ibang uri po ang pagiging malaya. Pwede pong sabihin natin na malaya ka ay pwede pong gawin na kahit anong gusto mo. Kahit nakasakit ka ng kapwa, kahit hindi totoo ang iyong ginagawa, sasabihin mo pa rin na may ginagawa ko, bakit? Kasi malaya ako. Hindi yan ang kalayaan ng pagiging malaya. Kasi ang anak ng Diyos ay isipin mo na hindi ka makakasakit ng iyong kapwa. Hindi ka makakaabala ng iyong kapwa. Kaya na minsan meron pa ako naririnig, no? Father, nakapag-isip ako ng hindi maganda. Tama po? Nakapagsalita ako ng hindi maganda. Kanino mo sinabi yan? Kanino mo iniisip yan? Sa kapitbahay ko, Father. Kapitbahay. So, ibig sabihin yung nasa isip at nasa sasalita. So, sinabi niya na nakapag-isip siya ng hindi maganda sa kanyang kapitbahay. Nakapagsalita siya ng hindi maganda. Isang beses po ay nakita ko yung kanyang kapitbahay. At parang tama naman yung nasa isip ng babae yun. Tama naman yung sinabi niya. Kasi yung kapitbahay po ay hindi kagandahan talaga. Kaya yung sinabi niya, nagsilita ko ng hindi maganda, tumpak sister, talagang hindi pala maganda yung kapitbahay mo. Nakapag-isip, hindi maganda, nakita ko talaga tumpak yung tama. Ano iniisip mo? Patuloy siya, hindi maganda, it's hurting somebody. Diba? Kaya, ang anak ng Diyos ay hindi chismosa. Kung nagsasalita ng laban, ng pangit, ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Bakit? Sapagkat hindi ganun ang Diyos sa atin. Kaya, kung ako'y anak ng Diyos, at ang Diyos ay iniisip, pinag-iisipan ako ng mabuti, kung ako'y anak ng Diyos, kapag ako anak ng Diyos, hindi ako mag-iisip ng masama sa aking kapwa. Hindi ko siya ipasasama sa ibang tao. Example lang po yun. That's one of the examples. Tapos, gusto tayong palayain ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. At sabi nga, ang tunay na malaya ay wala na sa kasalanan. Patay na sa kasalanan. Diba, pag patay na, minsan sinasabi natin na malaya ka na. Ito ba? Saan malaya? Sa kasalanan. Kasi pag patay na, hindi ka na tutuksuin sa kasalanan. Hindi ka na magkakasala. Kasi malaya na. Pero tayo mga buhay pa ho, sa matang, sa araw-araw. Ngayon, natin ilang pagkakamali, ilang kapalpakan ang nagawa natin ngayon. Kaya sinasabi din San Pablo, kung mamamatay tayo sa kasalanan, hindi na tayo maapektuhan ng kasalanan. Tunay ka ng malaya. Example, yung tao po halimbawa na nasa drugs, kapag wala ka na sa drugs, sabihin, malaya ka na. Na kahit po, tawag dito, napakalakas ng tukso na merong sasabihin sa'yo na ay dito, may sabon dito, may sabon dito. Ang kulay na malaya, alam niya kung saan siya pupuloy kapag pinatulan niya. Dahil malaya siya, hindi na sa mga matutukso ng ganitong mga bagay. Kaya, magbubukasan po ako ng parenthesis ngayon. Okay, dahil nabanggit ko yung tungkol sa drugs. Sapagkat ang ating parokya ng Sagrada Pamilya ay may programa ngayon na makakatulong po para po sa mga gustong lumaya sa pagkaalipin ng droga. Alam natin na mayroong problema tungkol sa drugs. Tama o tama? Isang lugar lang po ang walang drugs.
Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mo ang banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob ng maging mundo, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniyang, pinaghati-hati niya iyon. Tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inulan. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya tingihari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na ikakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Namalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ngayon sa naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin ko rin mga kapatid namin na hinday na may pag-asing sa libreng mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin ko at pagdasal ang mga kaluluwa ng ating mga limaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na piling Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso sa San Jose. Kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
lahat ng masama at kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliwag sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ng araw ng pagpapahayag ng tagapagalitas namin sa Yesu Cristo.